Meron po bang ano dito, meron po bang first timer dito sa loob ng Zoom? Wala naman na siguro, no? Meron po ba? Yun, ready na, ready. Ayan, so syempre, since ready ka na, ako naman ay ready nang mag-topic. So, itong topic po natin ay syempre paulit-ulit na to, pero naniniwala ako na bawat topic meron at meron kang matututunan dito. Okay? So, syempre, yan, sa lahat ng first timer po, pangalan ko Ray Fernando and shout out po sa mga Ilocano na nasa loob ng Zoom. And pag hindi kay Ilocano, shout out na rin. And mag-smile ka. Yan. So, syempre, itong topic natin, pwede kang matamaan, pwede kang ma-remind, and naniniwala ko na makakatulong po itong topic na to para sa ating lahat. Okay, kasi kahit ako yung nagta-topic, syempre may mga part din na tamado din ako. Okay, so ang topic po natin ay NDO. Okay, so New Distributors Orientation. Ito ay para sa mga bago. Okay, kaya tinatanong ko kanina kung meron po tayong first timer o di kaya baka merong nakapasok dito, enroll pa lang. Okay, shout out sa'yo, no? Yeah, so hindi natin masyado anuhan to kasi baka may mga first timer, di ba? Medyo malambot pa yung puso. Di ba? Di ba, Dave? Ayan, so ito yung pag-uusapan po natin ngayon. And syempre, unang slide po natin, yan. Pag-uusapan natin dito yung how and why of the business. Okay, ito yung pag-uusapan po natin. So, napaka-importante na alam mo yung reason mo. Bakit mo nga ba gagawin yung business? Yan, kaya dapat ngayon pa lang dapat alamin mo na kung hindi mo pa alam yung rason bakit mo nga ba ginagawa yung business. Okay, kasi pag hindi mo alam yung pag hindi mo alam yung reason mo, ba't mo ginagawa yung business, mabilis ka lang po mawawala sa ganitong klaseng negosyo. Okay, mabilis ka lang po mag-quit. Kasi bakit? Hindi mo alam kung saan mo ilalaan yung effort na ibibigay mo dito eh. Kaya marami pong nag-join. Okay, maraming nag-start ng negosyo kaso nga lang hindi alam yung reason. Bakit sila nagpupuyat? Bakit sila naglalaan ng time? Diba? Shout out sa mga OFW. Yan, so alam ko busy ka. Alam ko na medyo masakit na yung katawan mo pero andito ka pa rin sa loob ng Zoom. And congratulations sa'yo kasi naniniwala ako na malalim yung deepest reason why mo, bakit mo pa rin ginagawa yung negosyo kahit napupuyat ka na, kahit napapagod ka na, no? So, nandito ka pa rin. Okay? And syempre, pangalawang slide po natin, doubt and fear. Okay? So, doubt. So, lahat ba dito, merong duda? Sa mga first timer, comment mo nga dyan kung na-experience mo ba? O meron ka pa nito? Yan, kasi hindi mo to maiiwasan lalong-lalo na kung first timer ka. Kasi kami, nag-start lang din kami na merong duda. Okay? Siyempre, meron din takot. Kasi unang-una, hindi mo kakilala yung nag-share sa'yo ng negosyo. Doon pa lang magdududa ka na eh. Diba? Makakaramdam ka ng takot. Kasi baka mamaya itakbo yung pera mo. Ba? So, sabi dito, doubt, pagdudahan ang duda. Okay, ano nga ba yung mga duda na meron ka habang ginagawa mo yung negosyo? Duda na hindi kayang gawin. Di ba? Pagdudahan. Meron ba nito? Actually, marami eh. Apply, hindi ko kayang gawin yung negosyo. Di ba? Busy ako. Kaya wala akong time. Di ba? Hindi ko kayang gawin yan. Di ba? Ang daming rason. Ang daming reason kaya maraming OFW na hindi nakukuha yung gusto, yung goal kasi minsan inuuna yung reason kaya hindi nakakagawa ng action. Duda na di makaka-invite pagdudahan. Di ba? Di ka pa nga nag-start mag-invite, sinabi mo agad na hindi mo na kaya eh. Tama ba? Di ba nung first time mo nag-abroad, sinabi mo ba na hindi mo kaya? Nasabi mo ba yun sa sarili mo? Di ba?
Anong ginawa mo? Di ba linakasan mo pa rin yung loob mo? Kahit marami kang nababalitaan na nire-rape, di ba? Marami kang nababalitaan na sinasaktan ng amo, anong ginawa mo? Tuloy pa rin. Nilabanan mo yung takot mo. Di ba? Ano pa duda na hindi kikita? Magdudahan. Okay, kumikita na ngayon nag-invite sa'yo eh. Tama ba? Kumikita na ngayon nagdala sa'yo dito, baka natikman mo na din. Yung kinita ng kasama mo, nagdududa ka pa. Normal yon. Tama ba? So normal na maisip mo 'yan kasi nga hindi ka pa trained. Kumbaga wala ka pang alam sa ganitong klaseng negosyo kaya minsan marami kang naiisip na negative. Kaya yun yung purpose ng Zoom natin. Diba? Kaya congratulations kasi dinala mo yung sarili mo sa Zoom kasi dito natin ililinaw lahat-lahat yan. Okay, doubt and fear. Yan. So fear of failure, takot magkamali. Yan. So kasi tayo na-program po tayo nung bata pa tayo, na-program tayo na bawal magkamali. O di kaya pag nagkamali ka nung bata ka nung ginagawa ng ng tatay mo, ng nanay mo, 'di ba pinapalo. Kaya minsan habang lumalaki tayo, okay nasasanay tayo na takot magkamali. Kaya minsan ayaw mo na mag-try kasi baka mali. Diba? So dito sa ginagawa nating negosyo, okay lang na magkamali ka. Diba? Kasi bakit doon ka matututo? Hindi naman pwede na di mo yan gagawin eh. Okay, fear of rejection. Yan, takot ka ma-reject. Okay, ano yung gagawin mo para matanggal yung takot mo na yan? Kailangan mong kumausap ng client. Yan, kailangan mong sanayin yung sarili mo. Pagpraktisan mo, pag may kasama ka dyan, OFW, kapag praktisan mo, presentahan mo yan. Kasi kapag nasanay ka na may kinakausap, unti-unti na magagamay mo yan, unti-unti na matututo ka magsalita. Okay, fear of public speaking. Yan, katulad nito sa mga Zoom. Yan. So, ganyan lang din naman ako dati nag-start. Kasi, syempre, pag hindi ka natuto sa negosyo natin, mahirapan ka talaga mag-public speaking. Okay? So, masasanay ka diyan kasi una, okay, sa mga full-timer ang ginagawa namin, host muna. Para doon pa lang sa pag-host, masasanay na doon. So, ang gagawin mo, pag ikaw OFW naman, kausapin mo yung kasama mo. O kunwari, parap ka sa salamin, kausapin mo yung sarili mo. Kumbaga, presentahan mo yung sarili mo, nakaharap ka sa salamin para masanay ka. Okay? And syempre, yan. So, to kill doubt and fear, anong kailangan mong gawin? Kailangan mo lang mag-try. So ito yung pinaka-importante, lahat po ng bagay nagsisimula sa try. Okay, hindi mo malalaman na kaya mo kung hindi mo susubukan. Kailangan mo lang i-try. Okay, minsan kasi nag-a-advance ka mag-isip. Anong naisip mo agad? Hindi mo kaya. 'Di ba? Yun kasi na yung na-inject sa utak natin. Yung hindi mo kaya. Pero kailangan mo lang mag-try. Kasi pag nag-try ka, dun mo malalaman na kaya mo. Diba? O sa ganitong klaseng business. Ba? So lahat tayo nag-try. Hindi naman natin alam kung magiging successful tayo dito sa negosyo eh. So anong kailangan natin gawin? Try lang. Try and try ka lang. Diba? O sa mga dito sa mga single mom. Alam mo bang manloloko yung asawa mo pag hindi mo siya sinubukan? Di ba hindi? O buti nag-try ka. O ganun lang din dito sa business. Hindi porket nag-fail ka nung una, okay, since nag-join ka dito, mag-fail ka na naman ulit. Ibig sabihin nun, kung nag-fail ka nung una, natuto ka na. Anong gagawin mo? Iwasan mo yung mga bagay na nagpa-fail sa'yo. Huwag mo nang dadalhin dito. Tama ba? Okay, next. Yan, so pag-usapan naman natin yung attitude mo. Kasi tayo, iba-iba tayo ng kinalakihan. Tama ba? So meron dito madrama, meron dito palatawa. Okay? Meron ba?
Okay, pag-usapan natin yung attitude mo kasi hindi pwede na yung attitude mo sa labas dadalhin mo dito sa negosyo natin. Okay, yan yung magpapabagal sa'yo. Yan yung magpapabagal para hindi mo agad makuha yung pangarap mo. Okay, sabi dito, be humble. Yan, kailangan humble ka. Nakapagtapos ka man, tapos yung apply mo hindi nakapagtapos, kailangan mong mag-humble down. Kasi bakit yung apply mo, yan yung nakakaalam kung ano yung gagawin mo. Kailangan mo lang sumunod. Okay? Kasi kapag sumusunod ka sa upline mo, yung tinuturo sa upline mo, okay, alam mo naman kung nakakabuti yan at nakakatulong sa negosyo mo, go ka. Okay, kailangan copy upline. Hindi pwede dito nakalabanin mo yung upline mo. Tinuturuan ka na nga lang, ikaw, taliwas pa yung, yung lakad papuntahan mo. Tama ba? Kaya minsan maraming natatagalan dito na full-timer o OFW na makuha yung resulta kasi bakit? Eto, hindi nagka-copy upline. Oo, merong nagka-copy upline pero hindi naman ginagawa. Yan yung isa sa sakit din. Marunong mag-copy pero hindi naman ginagawa. Oh, kailangan mong tanggalin yung acne. Okay, ano yan? Alam ko na yan attitude. Okay, kailangan iwasan mo yan. Avoid acne attitude. Hindi yan nakakatulong sa negosyo natin. Yan yung magpapabagal sa'yo. Okay, kung ano man yung nalalaman mo sa labas, ano man yung natutunan mo sa labas, okay, na alam mong hindi nakakatulong sa negosyo natin, tanggalin mo. Okay, kung ano yung tinuturo sa'yo ngayon, na alam mong makakatulong at magpapabilis ng resulta mo, okay, kailangan mong sundin. Yan. And syempre, pag-usapan naman natin yung belief mo. Yung paniniwala mo, minsan kasi, kulang tayo nito. Unang-una, kailangan mo magtiwala sa Creator, kay God natin. Naniniwala ka ba? Yan. Kasi baka mamaya kinakalaban mo na 'to eh. Hindi lang binigay sa yung gusto mo. Okay, kinakalaban mo na, ang dami mo nang sinasabi. Lahat po ng bagay na meron tayo right now, nanggaling po yan sa itaas. Kailangan mo lang maniwala sa kanya. Okay? Saan pa? Kailangan mong maniwala sa kumpanya. Okay? 20 years na yung company po natin. And ang dami na pong pinayaman yung kumpanya natin. Kailangan maniwala ka na dito pa lang sa kumpanya natin, kayang-kaya mo nang kunin yung mga pangarap mo. Okay? Products, maniwala ka sa products po natin kasi hindi tatagal yung kumpanya ng 20 years kung hindi po maganda yung mga products natin. Kailangan mong maniwala, kailangan mong gumamit ng mga products po natin. Okay? And syempre, ito yung pinaka-importante. Kailangan mong maniwala sa sarili mo. Minsan kasi dinadown mo yung sarili mo eh. Sarili mo na nga lang, kinakalaban mo pa. Tama ba? Di mo pa kayang paniwalaan yung sarili mo, yung kakayahan mo, importante yan. Naniniwala ako na meron kang kakayahan mismo, okay? Kaso nga lang, hindi mo siya nailalabas kasi wala kang tiwala sa sarili mo. Na kaya mo naman pala magtagumpay sa buhay. Na kaya mo naman palang gawin yung business, kaya mo naman palang magpa-join. May galing ka palang tinatago pero kaso hindi mo kasi mailabas, okay? Kailangan mong maniwala sa crossline mo kasi mas marami yung crossline mo kaysa yung grupo mo, kaysa yung upline mo. Tama ba? Crossline. Pag alam mong tama yung ginagawa yung crossline mo, sundan mo. Magtanong ka sa crossline mo na ginagawa yung business. Pag alam mo nang hindi okay yung ginagawa niya, iwasan mo. Ganun lang kadali. And syempre, kailangan mong maniwala sa downline mo. Pag ikaw upline, okay, shout out sa'yo. Kailangan mong maniwala sa downline mo. Okay, kahit ano yan, kahit mukhang mukhang gusgusin yan. Okay, kailangan mong paniwalaan kasi pina-join mo yan eh. Okay, kahit mukhang hindi nakikinig sa'yo, kailangan mo pa rin maniwala. Okay, and syempre, kailangan mong maniwala sa upline mo. Yan yung isa sa importante. Yung upline mo, hindi mo yan kalaban, kakampi mo yan para makuha mo yung pangarap mo. Minsan kasi, kinakalaban mo yung upline mo. Tama ba? So, minsan hindi nagkakaintindihan yung upline at downline. Minsan nag-aaway yan. Okay, so it's normal. So, kailangan mong maniwala sa upline mo. Okay, kung tama yung tinuturo ng upline mo, gawin mo. Copy upline ka lang. Kailangan mong maging sunod-sunuran para, okay, mabilis ka lang.
Okay, next. So pag-usapan naman natin yung commitment mo. Yan, kamusta yung commitment mo sa negosyo natin? Yan. So kailangan mong maintindihan, yung pinasok mong negosyo, meron kang sakripisyo na ibibigay. Okay, ano nga ba yung sakripisyo? Ginagawa ninyo kahit hindi kayo komportable. Okay? So, syempre kailangan mong mag-sacrifice. Hindi pwede na mag-shortcut ka. Ayaw mong mahirapan, ayaw mong mapuyat, walang ganun. Since gusto mong yumaman, okay, susubukin ka talaga ng creator. Hindi pwede na hindi mo pagdaanan yung napagdaanan ng mga yumaman na tao. Okay? So, shout out sa mga OFW na kahit pagod na, okay, nandito pa rin sa Zoom. Ba? Naka-open cam. Ang iba. Yan. So, shout out sa mga full-timer, di ba? Yan, gising pa. Ayan, so, kailangan mong mag-sacrifice. Yan yung maintindihan mo. Okay? Kasi hindi pwede na pumunta ka dito, okay, nag-full-time, tapos ayaw mong mapuyat, ayaw mong magutuman. Di ba? Kailangan mong pagdaanan ng mga yon. Okay, ipakita mo na deserve mong magtagumpay. Di ba? Namimiss mo lang yung pamilya mo, gusto mo nang umuwi, nagdedede ka pa ba? Di ba? So kailangan maintindihan mo to. Sakripisyo muna. Kasi yung sakripisyo na gagawin mo ngayon, maganda naman yung dulo. Okay, hindi lang naman ikaw yung makikinabang makikinabang buong pamilya mo. Ano lang kung mag-sacrifice ka, ano lang kung mapuyat ka. Tama ba? Okay lang na ikaw malayo, basta ikaw, tinatrabaho mo yung pangarap mo. Hindi naman habang buhay na nasa malayo ka Hindi habang buhay na hanggat dyan ka lang. Kaya mo nga gagawin yung business, seryosohin mo yung negosyo para magsama-sama kayo ng pamilya mo. Okay? Ngayon ka lang naman mag-sacrifice para sa kanila. Okay? And syempre, meron tayong 3 level ng commitment. Yan. So saan ka nga ba dito sa commitment na to? So dito natin malalaman kung gaano nga ba kalalim yung commitment mo sa negosyo natin. Okay. So una, yan, ito yung mga nag-join na na sinubukan lang. Try ko lang kung kikita ako. Yan, merong ganyan. Okay, pasalamatan mo yung mga ganon. Kasi yun yung mga taong dadaan lang sa DTC mo. Yan, shoutout sa mga may DTC na. Yan, I will try. Yan yung mga mababang commitment. Susubukan lang. Pag walang nangyari sa loob ng 1 month, pag-quit na. Kasi try niya lang kung kikita Susubukan lang. Di ba? Kung yan yung commitment mo, mababaw yung commitment mo. Mabilis ka lang mawala. Yung tinataningan mo yung sarili mo. Diba? I will do my best. Yan, ito yung mga tao na ginawa naman yung best. Diba? Nahirapan. Kaso nga lang, naubusan na Ginawa na yung best. Nahirapan, napagod pa, nagutom pa. Quit agad. Diba? So, ang commitment mo dapat, I will do it whatever it takes. Yan, ito dapat yung commitment mo. Kahit anong mangyari, kahit papauwiin ka na, laban pa rin. Kasi ikaw yung nakakita ng opportunity. Ikaw yung nakakita gaano nga ba kaganda yung negosyo natin. Okay? So whatever it takes po yan. Kahit walang naniniwala sa'yo, laban pa rin. Okay? So dapat ito yung magiging commitment mo. Yan, pag-usapan naman natin yung discouragement. Yan, so na-experience mo na ba to? Yan, so shout out sa mga hindi pa naka-experience. Discouragement of loved ones. Yan, normal yan. Yan, talagang yan yung unang magdi-discourage sa'yo. Lalong-lalo na kung hindi pa naintindihan yung negosyo na ginagawa mo. So sa amin kasi, yung pamilya namin, support sila. Yun yung isa sa pinagpapasalamat namin. Kumbaga, support lang sila sa amin. Kaya, habang lalong-lalo nung nag-start kami sa business, support lang sila sa amin. Ganun, yan naman yung kagandahan. Pero hindi sila nagne-negative sa amin. Kumbaga, pinupush pa kami. Okay?
Do not entertain any negative thoughts. Ito yung iwasan mo. Minsan kasi alam mo nang ang mali, alam mo nang ang negative, mas pinapakinggan mo pa. Di ba? Alam mo nang ang mali yung chinichismis ng kasama mo, mas pinapakinggan mo pa. Okay, pag alam mong negative, iwasan mo. Pag alam mong hindi nakakatulong, iwasan mo. Ganun lang kasimple. Huwag makinig sa mga dream stealer. Yan. Yung mga taong magnanakaw ng pangarap, may iwasan mo yan. Kahit kaibigan mo pa yan kung hindi nakakatulong, since gusto mong magbago yung buhay mo, kailangan mong iwasan. Hindi yung literal na iwasan mo. Pag alam mong hindi na nakakatulong, basta iwasan mo lang. Kasi hindi na yan makakatulong sa'yo. Kaya ka nga nag-join dito sa negosyo natin kasi papalitan mo yung mga kaibigan mo dati. Diba? Kasi kung sino yung sinasamahan mo, yun yung magiging ikaw. So, since sa negosyo pa, ang samahan mo yung mga katulad mo na nagne-negosyo para merong may tulong sa'yo. Okay? And syempre, yan, paano mo maiwasan ng discouragement? Master and manage your emotion. Okay, huwag kayo madrama. Shout out sa mga FW, madrama talaga mga to. Yan. So, shout out. I-comment mo nga dyan kung isa ka sa madrama. Siyempre, walang amin dito. Ay, nag-comment si Ma'am Mena. Yan, Hanes. Ayan. So, minsan kasi nadadala tayo sa emotion. Minsan kasi madrama tayo, lalo mga babae, madrama yan. Okay? So, kaya nga tayo nagtitraining para ma-remind ka. Okay? Para masanay ka na i-manage yung emotion mo. Okay? Kasi pag pinairal mo yung emotion, walang mangyayari. Yung kadramahan mo, walang mangyayari. Okay? Anong kikitain mo dyan? Diba? Wala. And syempre, ito yung ipapalit mo, kailangan ito yung excitement. Yan. Setting vibes via music. Okay. Yung positive na kanta yung papakinggan mo. Wag yung kanta na di ko kayang tanggapin. Ano pa? Yan, kung mawawala ka raw. Yan yung mga yung mga negative na kanta. Yung pakwit ka na nga lang, ang pinapakinggan mo pang kanta, yung hindi pa magpapabigay ng energy, yung magpapalami pa sa'yo. Lalo na mga W yan. Lalo na pag broken, ay. Yung mga kanta na lalong nakaka-down. Yung tipo na mauubos luha mo. Yan pa pinapa-music niyan. Yan. Babae lang kasi mga lalaki, hindi naman marunong umiyak yung iba diyan eh. Mga babae. Pasensya na. Ayan, be grateful. Ayan. Ano man yung nangyayari sa'yo ngayon na challenge, be grateful. Kasi bakit? Pag hindi ka na binigyan ng challenge, ibig sabihin, pag hindi ka na nakakaramdam ng challenge, patay ka na noon. Okay, be grateful. Kasi binibigyan ka pa ng challenge. Positive man yan o negative, magpasalamat ka. Kasi naniniwala ko, hindi tayo bibigyan ng creator ng challenge na hindi natin kaya. Always smile. Mag-smile ka nga. Naka-smile ba si Dave? Ayan. Kailangan mong mag-smile. Naka-smile si Apkat Chow sa picture. Ayan. Kailangan mong mag-smile. Kasi kapag naka-smile ka, lalapitan ka ng blessing. Pero pag 10 na yung lumabas na guhit sa noo mo, walang blessing yan kahit gusto mong magpa-join. Okay. So next. Yan, focus. Yan, naka-focus ka ba? Tingnan nga natin kung naka-focus mga to. Yan, naka-focus.
Wait lang. Yan, focus. Sabi dito sa slide po natin, yan, focus like a laser. Okay. So kapag naka-focus ka, okay, sa mga nasa loob po ng Zoom, baka mamaya sumilip-silip ka ng marketing plan ba? Lalo na ngayon, may bago. O baka silipin ko lang. Baka maganda. Okay. So kailangan mong mag-focus. Kasi ang laser, okay? Ang laser kapag hindi naka-focus 'yan, okay? Hindi mo tatamaan yung target mo. Yan, ganun lang din dito sa business natin. Kapag hindi ka nakafocus sa isang kumpanya, sa negosyo natin, hindi mo makukuha yung pangarap mo. Lalo-lalo na pag palipat-lipat ka. Okay? Wala kang makukuhang resulta noon. And malilito pati yung mga mapapajoin mo. Kasi bakit? Dalawa yung i-market mo. Saan mo ba ilalagay ito? Dito ba sa OBI? O sa bagong sinalihan mo. 'Di ba? Hindi ka makapag-create ng team mo. Tama? So mahirap 'nun. Kung gusto mo talaga makapag-build ng network mo, kailangan mong mag-focus para ibibigay sa yung magandang resulta. Okay? You cannot serve two master at the same time. Hindi pwedeng pagsabayin mo. Tama ba? Yan. Kasi pag pinagsabay mo yan, mahihirapan ka. Yung isang negosyo mo nga, hindi mo pa nga magampanan eh. Tapos dadagdagan mo pa. Eh di mas lalo na. Oh, sayang lang yung ilalabas mo. Labas ka ng labas ng pera. Okay, tapos hindi mo naman nagagawa. Sayang. Parang nagtapon ka lang ng pera. Padala mo na lang sa pamilya mo. Okay, sayang. Kesa i-join mo pa doon. Yan, focus. Okay, so syempre, kailangan mong mag-goal. Goal setting. Importante to kasi minsan, suntok sa buwan yung hataw mo. Okay? Kasi hindi mo alam yung target mo. Yan, lahat ba dito may target? O, target ko siya. Okay. Baka iba tinatarget mo, ha? Yan. So, kailangan meron kang goal sa negosyo natin. So, sa mga first timer, okay, dapat ang goal mo is smart, specific, measurable, attainable, relevant, and timely. Okay. So, for example, sa mga first timer po natin. So, ang goal mo muna, ma-master yung negosyo natin. Yung presentation, kailangan mong i-master muna 'yon. Okay, pag alam mo na yung ganun, pag alam mo na yung presentation natin, okay, ang goal mo naman ngayon, okay, meron kang ma-sharean. Dalawa muna. Okay? Dalawa muna yung goal mo. Huwag ka munang mag-goal ng malaki. Kasi bakit? Mahirapan ka nun. Unti-untihin mo muna. Yung malaking goal, nagsisimula po sa maliit. Umpisaan mo sa dalawa. Ngayon, yung dalawang tao na ma-sharean mo, isa magjo-join. Okay na yon, isa muna. Yung goal mo, isa muna na mag-enroll isang buwan para hindi ka mahirapan. O next month naman, goal mo makadalawa. Okay? Para hindi mabigla yung sarili mo. Baka ma-pressure ka pag ginol mo agad 5. Eh hindi mo nga lang pa mag-present. Nag-goal ka agad 5 mapapa-join. Oh. So, isa-isa muna sa mga first timer. Huwag mong ikumpara yung sarili mo sa upline mo. Kasi yung upline mo, alam na yan yung pasikot-sikot sa negosyo natin. Okay, ang intindihin mo yung sarili mo. Isa muna, next month, 2, next month, 3, magdagdag ka monthly para hindi ka mahirapan. Okay, dapat specific yung goal mo. Okay? O ngayon sa mga members na, sa mga may account na, ang goal mo, ma-hit yung rank ng company. Ano yung una mong i-hit? O, yung silver muna. Silver Executive Prime. O, Silver Executive. Huwag ka muna hindi ka naman pwede
lumaktaw dun sa sa Global Ambassador. Silver muna. Okay, nag-start ka distributor kasi na member ka na. Pangalawa, doon ka na sa SE, Silver Executive Prime. Okay? Ngayon, ilang months mo i-hit yung Silver Executive Prime? Kasi pag mag-isa ka, medyo mahirapan ka nun. Pag mag-isa ka na nagpapapasok ng points, mag-isa ka lang na bumibili ng product, mahirapan ka. Medyo matagal yung usad. So, kailangan mo ng katuwang. Kailangan mo ng grupo niyan. So, ilang month? 3 months. 3 months mo na hit yung Silver Executive. Anong gagawin mo? Tanong mo ngayon sa upline mo, anong gagawin mo? Para ma-hit mo siya. Okay? Kasi minsan hindi mo kasi alam paano i-hit yung yung goal mo. Paano i-hit yung rank ng company. Okay, ano yung step by step para makapagpa-upgrade ka? Hindi mo kasi alam. Yan yung alamin mo ngayon. Okay, step by step. For example, ang goal mo sa isang buwan sa isang buwan makakausap ka ng sa mga matatagal na. Sa isang buwan makalima ka. 3 nag-enroll. Yung 3 nag-enroll, isa lang mag-upgrade. Tansya lang 'yon. Kasi hindi naman talaga lahat mag-upgrade eh. Tama? So, ang goal mo, damihan mo yung masiran mo ng negosyo natin. 5, every month sa mga matatagal na, shout out sa'yo. Baka mamaya tagal-tagal mo na, natatakot ka bang mag-share ng negosyo natin. Okay, 5, goal mo sa isang buwan. Ngayon yung 5, 3 mapa-enroll mo. Paldo ka na nun. Pag nakapa-enroll ka ng 3, next yan, upgrade naman. Isang upgrade. Isa, 2 yung mag-upgrade dyan. Okay. So, yun yung gagawin mo. Kailangan i-smart ka. And syempre, yan. Kailangan magkaroon ka ng short-term goal. Yan. So, yan yung sabi ko kanina na mag-umpisa ka dun sa maliit muna. Okay? Yung isa muna mapapa-join mo, mapa-enroll mo. Okay? Long-term goal. Sa mga first timer, yung yung long-term goal mo, yung years na yung mapapalipas bago ma-hit yung i-goal mo. Yung ilalagay mo sa dream board, dapat may dream board ka. Okay, sa mga full timer dapat may dream board. Para yun yung tatrabahuin mo. Have a vision board, yan po yun. Kahit OFW ka, pwede kang gumawa ng dream board. Yun kasi yung i-goal mo eh. Yun yung tatrabahuin mo. Okay? So, yun lang naman yung topic ko. Wala na. And thank you so much po sa time nyo. And I hope na may natutunan ka. And ibabalik na po natin yung mic sa ating host. Yun. Marami po ba natutunan? Marami po bang natapik? Wala namang pong nasabon.